Hello mga kanime, ating tunghayan ng pagtatapos ng mission ng ating mga bida sa Elinter. Masasaksiyan na nga din natin ang paghihiganti ni Celine sa pumatay sa kanyang sariling anak. So wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang chapter 89 to 90 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Nagsisimula na nga gumuho ang kuweba rito matapos matalo si Altaphase. Nagtataka naman ang lahat sa mga nakikita nila dahil bakit nga raw ang magic power ay sobrang dami pa din kahit nananalo na sila. Sigaw naman si Natsu na kakainin na nga lang daw niya ang mga umaapaw na mga magic powers. Ngunit mabilis nga siyang pinigilan ni Lucy dahil nga ito ay delikado. Salita nga si Wendy na natalo na nila si Altaphase. Kaya ang gagawin nila ngayon ay tumakas sa kuwebang gumuguho ngayon. Kaya naman dali-dali nga silang takbo lahat dito. Ngunit ayon nga kay Grain na paano sila makakatakas dahil nasilalim nga sila mismo ng kuweba. Salita nga si Lucy na huwag mag-alala ang mga ito dahil dadalhin nga raw sila ni Virgo sa itaas ng lupa. So sa itaas ng lupa ay makita natin na unti-unti nang nawawala ang mga kamay. Nadudurog na nga ang mga ito. Nagtataka nga ang mga tao sa mga nangyayari dahil nadudurog nga raw ang mga kamay. Napangiti na nga lang sila Happy at Carla dahil nagawa nga raw nila Natsu na matalo ang kalaban. Habang natutulala na nga lang si Toka sa kausayan ng mga fairy tale. Samantala sa Whiteout Village ay nagugulat na sila rito sa mga nangyayari. Nawala na nga raw bigla mga magic power na sobrang lakas kanina. Natuwa naman si Faris na ma-realize na dahil nga ito sa kagagawa ng grupo ni Natsu. Napayak na nga lang ang matanda dito habang sinasabi na ang kanilang mga ninuno ay nahirapan na isil itong si Altaphase. Ngunit ang mga batang iyon nga raw ay nagawa nila. Agad-agad nga niyang sinabi sa mga kasamahan niya na kailangan nilang i-stabilize ang magic power sa mundong ito. At mag-umpisa na sila sa kanilang whiteout ritual. So nagsimula na nga sila magdasal rito ng sabay-sabay para maging payapa na ang magic power sa Elinter. Maya-maya lang nagkaroon nga rito ng isang liwanag na lumabas mula sa Whiteout Village. Agad naman naramdaman ng mga tao na magic nga raw ito na mula sa kanilang mga priestess, dahilan para magdiwang ang mga ito. Samantala dinala na nga ni Virgo sila Natsu sa itaas ng lupa. Ayon nga sa pagsasalaysay ni Lucy, na sa araw na ito ang magic power sa Elinter ay bahagyang umapaw, bago ito bumalik sa normal na estado. Sa pagkawala ni Altaphase, hindi na sila mag-aalala kung aapaw pa ba muli ang magic power. Pero para mapanatili ang kaayusan at katatagan ng Elinter, ay kinakailangan pa rin nila na pangyarihan ng Whiteout Village. At sa kasalukuyan ay nagiging abala ang lahat ngayon. Ang mga gumawa ng masasama na pumanig kay Celine ay nagmula din pala sa Elinter at masisentensyahan ng pagkakulong ayon sa batas ng Elinter. So hinuli na nga mga Moonlit Beauty Gods dito ni Celine. Napansin nga ni Mimi si Lucy na nasa hindi kalayuan. Sabay thumbs up at sabay sabing maglaban nga raw sila ulit balang araw. So medyo nahiya nga lang si Lucy rito at hindi alam kung ano ang isasagot. Dagdag pa sa pagsasalaysay ni Lucy na magsasaya nga raw sila dahil sila ay mga bayani na nagligtas ng mundo. Magkakaroon nga raw sila ng isang kasiyahan. Winasak nga ni Natsu mga building na sobrang hirap gawin. Nalaman nga rin daw nila ng paghubad ay may malaking parusa sa Elinter kumpara sa Earthland. Si Ersa nga raw ay napalaban at ang ingay ng buong gabi na iyon, pero meron pa nga raw gumugulo sa lahat. Ito nga ang biglang pagkawala ni Celine at Suzaku. Hindi nga daw nila alam kung saan pumunta ang dalawang iyon. At meron pa nga silang isang kailangang alalahanin pa ngayon. Dahil bigla nga lang silang napunta sa mundong ito. Kaya marahil ang kanilang mga kasamaan sa guild ay nag-aantay na sa kanila hanggang ngayon. So salita nga si Natsu na kailangan na nilang bumalik. Nang nalaman nito ng matanda niyakap pa neto si Gray dahil akala neto hindi na ito aalis. Kaya ayon nga kay Ersa naligtas ng araw ang mundong ito ngayon. Kaya wala na silang dahilan para manatili pa rito. Agad naman nalungkot si Faris na marinig ito habang mangyak-nyak din si Toka habang sinasabi na malulungkot nga raw ito kapag wala si Happy sa tabi niya. Sagot nga lang si Happy na babalik sila muli rito. Habang nakatingin lang sa kanila si Carla. Maya-maya nilapitan na nga din ito si Carla. Ayon nga rito na ingatan nga raw niya si Happy. Sagot na si Carla na hindi naman nga raw siya ang tagapag-alaga neto. Kilig naman si Happy habang naririnig ang sinasabi ni Toka. Samantala, malungkot na si Faris habang sinasabi na nagdulot nga raw siya sa mga ito ng malaking gulo. Sagot naman sina Lucy at Ersa na ginawa nga lang daw niya iyon para maligtas niya ang kanilang mundo. At isa pa, tinukso lang siya ni Celine kaya wag na niyang alalahanin iyon. So maya-maya salita nga si Natsu na papaano kung sasapakin niya na nga lang daw ito para maging patas na lahat. Bigla naman nagulat si Lucy sa sinabi ni Natsu. Sigaw nga si Lucy na alalahanin neto na isang babae nga raw ito. So maya-maya salita na si Faris na pwede nga raw siyang saktan hanggang sa masiyahan ito.
dahil hindi na nga raw niya alam paano niyang pagbabayaran ang mga kasalanan na kanyang ginawa. So sagot naman si Natsu habang nag-stretching ng braso na ihanda na nga raw neto ang kanyang sarili. So pinapatigil na nga si Natsu dito nila Gray at Wendy, ngunit pinigilan nga sila ni Ersa. Ayon nga kay Natsu na kinontrol neto ang kanyang mga kaibigan at pinag-away sila sa isa't isa. Umiiyak naman si Faris habang sumasang-ayon sa sinabi ni Natsu. Dahil doon akma na ngang susuntok si Natsu rito, pero itinama nga lang niya ito sa noo ni Faris. Sabay ngiti nga ito. Ngiti na nga din ang lahat dito. Ayon pa nga kay Natsu na tumatawa, nang tagal na nga raw ng panahon mula nung nasiyahan siya makipaglaban sa kanyang mga kasamahan. At gawin nga raw nila muli ang round 3 ng Battle of Fairy Tail balang araw. Tanong nga si Gray na hindi na nga raw ba niya ito sasaktan. Sagot nga si Natsu na ginawa naman na nga daw niya at hayaan na nga raw niyang siya ang gagawa neto sa sarili niya. So umiiyak na nga lang si Faris rito. Maya-maya pasalamat nga si Natsu dito kay Faris. Lalo namang umiyak si Faris dahil bakit nga raw ito nagpapasalamat. Salita na lang si Lucy na ganyan si Natsu. So after neto agad na nga silang bumalik sa Earthland. Lipat na nga ang scene sa Giltina sa bayan ng Dramel. Finally nakabalik na nga sila Natsu sa kanilang mga kasamahan. Agad naman silang sinalubong ng mga kasamahan nila. At si Leo palang dahilan kung bakit mabilis na nakabalik sila Natsu sa Earthland. Masaya naman sila Natsu na sinalubong ang mga kasamahan nila. Agad niyang niyakap ni Jovia si Gray rito. Kinakamusta naman ni Gray si Jovia rito. Kaya nagtataka nga kanilang mga kasamahan na parang may nagbago nga raw kay Gray. So napansin nilang nagbago ay dahil dati nga ay walang pakialam ito kay Jovia. Samantala kinakumusta din ni Levi si Lucy rito. Tanong naman si Natsu kung ang itlog nga raw ay hindi niya pa din na ilalabas. So dragon na dragon talagang isip ni Natsu dito dahil kahit ang anak ni Levi at Ganjil ay akala neto ay itlog. Kaya maya-maya pinatigil nga si Ganjil rito sa pang-aasar kay Levi. Agad naman nagamon ng away si Natsu. Pero ayon nga kay Ganjil na wala siyang gana. Hindi na nga sila mga bata. Nagtaka naman si Lucy sa inaasta ni Ganjil dahil parang naging matanda na nga raw ito mag-isip. Pero patuloy nga itong ginagalit ni Natsu. Nagtitimpi na nga ito kay Natsu. Kaya maya-maya hindi na nga ito nakapagpigil at tuluyang pinatulan si Natsu. Samantala tanong naman si Lily dito kay Lahapi at Carla kung anong nangyari kay Toka. Sagot na si Carla na naiwan ito sa Elenter. Salita naman si Happy na sayang nga daw habang kinikilig pa ito. Agad niyang salita si Lily na pwede nga raw sana siyang maging partner ni Laxos dahil wala pa itong pusa. Narinig naman ito ni Laxos sabay salita na ayaw nga raw niya ng pusa. Samantala tanong nga si Kana na diba pumunta nga rin ang mga ito sa Edolas. Agad naman nangamusta si Lisana sa mga tao sa Edolas. Sagot nga si Wendy na maayos naman silang lahat. Mukhang nasasanay na nga raw sila mamuhay ng walang magic powers. Tanong naman si Lily kung kamusta ang prinsiping si Mistugan. Sagot naman si Carla na isa na itong kahangahangang hari ngayon. Samantala sa labas ay nag-uusap naman si Ersa at Jilal. Nagulat nga itong si Ersa na narito pa rin siya sa bayan hanggang ngayon. Sagot nga si Jilal na hindi siya alis rito hanggat di niya nasisiguro na ligtas si Ersa. At finally natapos na nga raw ang tungkol sa White Wizards. Sagot nga si Ersa na ayon nga raw sa kwento ni Faris ng White Wizards sa ibang tao. So sagot nga si Jilal na ang babaeng hinahabol niya noon ay si Faris pala. At ngayon ay bumalik na ito sa pinagmulan niya. So after ng pagsasalita ni Jilal ay tanong nga si Ersa kung ano na ang gagawin nito ni Jilal ngayon. Sagot nga si Jilal na marami pang araw magic worlds na nasa kadiliman ngayon. Sagot naman si Ersa na hindi naman nga raw niya kailangang pasanin sa sarili niya ang lahat ng ito. Pero salita nga si Jilal na habang may kasamaan patuloy nga raw siyang lalaban. Salita nga si Ersa na hindi nga raw ba pwedeng manatili ito sa kanya. Sumali na nga lang daw ito sa fairy tale. Pero hindi naman nga raw kailangan sumagot agad ni Jilal. Pwede nga raw niya itong pag-isipan. Kaya sagot nga si Jilal na pag-iisipan niya muna ito. Samantala lipat na nga ang scene sa guild ng Diabolos. Makikita nga natin dito si Celine na nakatali sa kadena. Pinagmamasdan nga ito ni George Risen at ang ganda nga raw neto ni Celine. Hindi naman makapaniwala mga kasama ni Suzaku na nagawa niyang talunin si Celine. So salita nga ang guildmaster na kapag nakain na nga raw niya ito ang kapangyarihan sa pagtawid sa iba't ibang dimension ay mapapasakan niya na. Maya-maya dumilat nga ang mata ni Celine. Kaya biglang nagulat ang lahat. Tawa nga ang master nila dito sabay tanong kay Celine kung ano ang pakiramdam ng nahuli ito ng isang tao. Tanong naman si Celine na siya nga daw bang pumatay kay Kornogi. So hindi naman ito naalala ng master nila at ano nga raw ang sinasabi neto. Pero salita nga si Suzaku na oo siya nga raw ang pumatay kay Kornogi at siya naman ang kumain dito.
Dagdag pa ni Suzaku na anak nga raw ni Celine si Kuronogi. Natuwa naman ang master nila na marinig iyon dahil una, anak nga raw ang pinatay niya at ngayon susunod nga raw ang nanay neto. Ayaw nga daw niya ito kainin sa ganitong anyo niya. Kaya bilisan na neto at mag-transform na ito sa dragon form neto. So agad-agad naman may lumalabas na kaliskis sa mukha ni Celine. Maya-maya nag-transform na nga ito sa dragon form neto. Inaawat naman nila ang kanilang master at wag nga raw galitin ito. Pero sagot nga si Kiria na kung natalo ito ni Suzaku, marahil wala itong panama sa kanilang master. Sinang-ayaw na naman ni Suzaku ang sinabi ni Kiria. So makikita natin dito si Celine na nasa dragon form na neto. Habang naghahanda na nga din si George Raizen para ipakita neto ang kanyang 4-beast Dragon Slayer magic. Kaya lang maya-maya inapakan nga ito ng paa ni Celine at nadurog ito. Duguan nga ito matapos apakan ng dambuhalang dragon. At laking gulat nga nila Kiria at Suzaku sa pangyayari. So maya-maya pinisa nga ito ni Celine lalo at talsikan sa semento ang dugo ni George Raizen. Hindi nga makapaniwala mga tauhan niya dito sa mga nangyayari at bakas nga ang pag-alala ng mga ito. Salita nga itong dragon na si Celine na naipaghiganti na nga daw niya sa wakas ang pagkamatay ng kanyang anak. Napapatanong nga si Suzaku na sinadya daw ba nito magpatalo para makita neto ang pumatay sa anak niya. Sagot nga si Celine na salamat nga raw sa pagdala ni Suzaku sa kanyang master. So mangyak-ngyak nga silang Jabulous member dito dahil sa pagkamatay ng kanilang master. Salita pa nga si Celine na wala nga raw silbi kung papatay niya itong si Suzaku dahil parang parte na nga raw ito ng kanyang anak. So iniisip nga daw ba talaga neto na kayang talunin ng isang tao ang isang dragon? Sabay tawa nga ito. At dito nga nagtapos ang chapter 89 to 90. So mga kanime, sa Jabulous pala pumunta sila Suzaku at Celine. At sinadya pala ni Celine na magpatalo dahil gusto niyang dalhin siya neto ni Suzaku sa kanyang master. At sinaglit nga lang niya ang guildmaster ng Jabulous Guild. Ibig sabihin di pa talaga pinakita ni Celine ang totoong lakas niya sa laban nila ni Suzaku. Ano na kaya ang mangyayari sa Jabulous Guild dahil sa pangyayaring ito? Nakabalik na nga din ang ating mga bida sa Earthland. Ano naman ang susunod na plano na gagawin nila? Alamin natin ito sa mga susunod na chapters. Huwag niyo na din kalimutan mag-subscribe at mag-like sa video natin kung nagustuhan niyo ito. So yun lang muna mga kanime, maraming salamat, God bless at mag-ingat kayong lahat.